Up to 50,000 daw yung pwede nating mahiram with ease. Madali lang daw, simple and quick. No hidden fees. And support multiple payment channels. Instant loan approval in minutes. 24/7 customer service. Walang appetizing na ad. Nagtaka ako, bakit ganito? Bakit iisa lang ang nagsisend ng OTP para sa dalawang different app at dalawang different na company? Bakit kaya? Pag-uusapan natin ngayon at re-reviewin natin si Pesos.ph. Samahan niyo ako for our Christmas episode number 19. Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, today's video, again, isang online lending app ang gusto kong i-share sa inyo para malaman nyo yung galawan nila. Dahil nga, di ba, sabi ko parang nag-upgrade sila or nagbabago sila ng mga strategy nila. Okay, anyway, ang pag-uusapan natin today ay si Pesos.ph. Pagkita ko ng OTP, nagtaka ako bakit ganito? Bakit iisa lang ang nagsisend ng OTP para sa dalawang different app at dalawang different na company? Bakit kaya? Hindi ko rin alam. Unang-una, sino ba tong Pesos.ph na to? Well, ito po ang nakalagay sa About This app ni Pesos.ph sa Google Play Store. Sabi po niya ay develop or financed by Philippines RUP Financing Corporation. Licensed by SEC with this registration number and with certificate of authority or secondary license, which is this. And makikita rin naman po natin siya sa SEC website. So yeah, masasabi po natin na in terms of documentary requirements, yes, sumusunod po sila or legit po sila. Before we head over sa app para i-check ang offer nila is that, alam niyo naman po, hindi po natin dinidiscuss to para ma-encourage po kayo maghiram. So, hindi ko po ipapakita sa inyo kung paano mag-apply. But, just in case lang na malagay kayo dyan sa sitwasyon na yan or gusto niyo lang tingnan ng offer, napakasimple lang naman po dahil pare-parehas lang po lahat ng online lending app. Enter nyo yung mobile number nyo, OTP, personal information nyo, KYC ibig sabihin, know your customer or magdatas po yung ID and face verification kayo, nag-character reference, and then yung communicated na disbursement account. Dadating na po kayo dito sa offer page ni Pesos.ph. Okay, so hindi katulad ng Mega Peso, ito naman po, ang binigay po sa akin, o hindi ko alam kung standard offer nila, ay 1,500. So, ito po yung pwede ko daw mahiram, and ang available term lang po sa akin ay 2 term. Hindi po available yung 3 term or yung 4 term. Sa 2 term po, ito po yung kanilang offer. Pag-click po natin yan, sabi dito, 120 days daw. Wow! And ang matatanggap natin ay 930 pesos lang. So, bawas na po siya. At least, nagiging honest po sila na bawas na po kagad. Service fee daw po ay 570 pesos. And then, ang interest nila ay 0. Wow! 0% interest sila. Kayo na po. Ito po yung repayment plan. Sa first term, 1,485. Second due date ay 15 pesos. Hindi na kayo nahiya. So, sana ginawa ng piso sa susunod. So, yung first term po natin ay only 7 days. Sakit. Ang sakit po. Kukunin natin ang APR nila. 1,485 pesos minus 930 pesos. Ang interest po ng first term na babayaran natin ay 555 pesos sa loob ng 7 days. I-divide po natin yan sa principal amount na 930 pesos. Lumalabas po na 59.67% or 59.68% sa loob ng 7 days. Divide po natin yan by 7. Lumalabas po na 8.52% per day or 8.53% per day. I-multiply po natin yan by 365 days. Ang laki po. 3,112% po ang kanilang APR. O diba? Kahit, hindi ko po para mas okay pa po yung Mega Peso. Kasi buo nyo pong makukuha, tapos 15 days. Ito po kasi, 7 days lang, tapos sobrang taas po ng interest. For me, ekis na ekis dito. Sana po kahit nangangailangan po kayo ng pera, wag po dito. Meron pa pong iba. Hanap na po kayo ng iba. Sabi ko nga, parang mas okay po yung Mega Peso kesa po dito eh. So, though hindi po okay yung OLA, pero please choose the lesser evil. Yung hindi po kayo sobrang papahirapan. Sobrang taas po ng interest. And 7 days lang po. Okay, yeah. Silipin po natin yung kanilang rating. Sa rating nila ay 4.7 star. May 17K na reviews. Si Nick Girl Dobney. So, alam na po natin. Sino ba siya? Si Austin. Wow. Si Jarvis Kem. Di ba? Sila yung mga tao ba sila or AI or whatever. Ito, siguro to, si Seven Heaven, 1 star. Harassment, threats, and instead of helping you with what you need,
they do the opposite. They are not transparent and truthful with the transaction when you take the loan. You cannot receive the exact amount of what you loan. Deducts an amount almost half goes to you instead of the whole amount of loan. Funny how big transaction services and adds too much interest on the loan amount. Not recommended. Tama naman. Okay, Justin, I applied for 1.5 but only received 930. Got through my bank account, the interest is so big, almost half of it, and the worst is, you just have 7 days to repay. Not recommended. O bakit sila not recommended din? O, di ba? Totoo naman kasi sino ba magre-recommend ng ganito kalaking interest? Ang daming galit po, ang dami. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. For my conclusion, mataas po ang interest. Please, kung makakaiwas po kayo, umiwas po kayo. And sana maging lesson po to na wag po kayong humiram po sa ganitong katataas na interest ng mga online lending app. Wala na po akong further na masabi kasi alam na naman po natin yung ganitong template. Pero meron pa rin po kasi talagang nangihiram eh. Hindi ko po alam kung dun ba sa mga available na mga legit na mga lending services, wala ba talaga sila kahit na isang mautangan doon? Hindi po natin alam. Anyway, for our question of the day, kadalasan ganito template ng mga online lending app talaga, matataas talaga ang interest. And there's one reason din naman kung bakit matataas ang interest ng mga online lending app. It is because sa mga pinapahiram ng mga online lending app is talagang matataas ang risk ng mga taong nanghihiram na mag-default ng payment or ibig sabihin takbuhan yung utang. Thus, malaki talaga ang charge nilang interest. Mapapansin nyo, yung banks, napakaliit ng interest na charge nila. It's because salang-sala ang mga nag-a-apply dyan. Talagang pinipili nila, nire-review nila yung mga nag-a-apply na kung sino lang talaga yung mga low risk na tao, sila lang yung napapahiram. And then, meron naman tayong mga legit na lending companies na medyo mas mataas ang interest kaysa sa mga banks but they're taking medium risk na applicants naman na may chance din na mag-default sa payment. So, ganun. Nakabase din talaga sa risk yung interest na binibigay sa atin. Okay, for our question of the day, let's say may kapatid po kayo. Tapos, alam niyo po yung kapatid niyo is nanghihiram sa mga online lending apps yan. And kunyari, nagde-default po siya, hindi po siya nakakabayad. Tapos, lumapit po siya sa inyo at nanghiram po sa inyo. Given na alam niyo na po na meron risk na hindi siya magbayad, magpapahiram pa rin po ba kayo sa kapatid niyo kahit alam niyo na pwedeng hindi siya makapagbayad or hindi? Ano po magiging thought process niyo? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Shimluri14 at Alps9125. Sabi po niya may budget po kasi spend wisely, gaya po ng advice niyo, Sir Pat. As an impulsive buyer, here in the past, madami akong natutunan sa buhay dahil sa mga vlog nyo. Kaya salamat po sa pag-share talaga. Uy, wow, thank you naman po kay Mr. or Miss Shimluri14 or at Apps9145. Thank you so much po. Shoutout po sa inyo and thank you so much po sa pag-appreciate ng content na ginagawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!